Hello mga stories! Welcome back sa ating interesado itong content na ito. So, dami nagkalat sa mga TikTok, sa mga Facebook, sa mga sa Twitter, anything like that. Pero mas lalo lang sa Reddit to at may update na, may plus update na mga stories. Alam mo, kahapon ito, ang pagkakala ko kahapon ito or linggo, ang pagkakala ko nangyari dito. So, pero sige, basahin na lang natin, tapos basahin natin yung update, okay? Ito yung tungkol sa wedding scam in CDO, Cagayan de Oro to. Okay, so sige, babasahin natin ito. So, ito na, basahin natin. Ito, photo not mine, grab lang sa FB. So, yun na nga, trending ngayon sa CDO ang about sa delulong bride at ginayuma daw ang groom. Obsessed daw si ate girl nyo. Nakasetup na lahat para sa kasal. Kompleto ng mga suppliers and ready na ang lahat. Tapos, sinabuyan daw ng groom ng asin and bigla daw nahimasmasan. Parang nagulat daw ang groom kung ano yung ginawa niya dun. Di niya alam anong nangyayari. For now, andun sila sa police station. Tapos si groom andun din, tulala daw. Nakakaloka. May mga ganito pala sa mga totoong buhay. Di mo alam nangyayari yan. Minsan nga, misa nga na o-obsess na hindi nyo mo alam na ninanakaw pala yung cellphone mo. Parang gano'n, no? Akala mo may mga movies lang pala yung mga suppliers kasi napagastos na and all, tapos walang bayad. Okay, so ito yung update sa ang dami, laki ang dami. Ito yung update ng galing sa sabi daw, so ito na additional deeds. September daw sila nakilala ng groom and may nangyari daw sa kanila at nabuntis siya. Ito alleged lang to kasi sabi daw alleged daw, okay, na nabuntis daw. Sa dating app daw sila nakilala. So pagka-Feb, hinahanap na daw si groom and yun daw ang time officially nakita sila. Okay. Sa lahat daw ng transaction nila sa mga suppliers, si bride lang yung laging nakakausap, walang say, si groom. And every time gusto magsalita si groom, pinipigilan ni bride yung parang hinahawakan bigla ang braso para di maka-continue sa pagsasalita. And si bride nang tutuloy kung ano man yung gustong sabihin ni groom. So, March 8, yung nag-inquire si bride sa isang wedding coordinator for the wedding na gaganapin sa March 10. So, kahapon to, no, diba? O nga, as of recording, itong as of recording nito, itong March 10 na to, medyo bago-bago pa lang to. So, 2 days lang ang preparation. Diba? Pamangkin daw si bride sa isang senator. Harangan mo itong name na to. Kasi ito ginamit lang siya. Okay? So, kapatid daw niya yun, yung isang senator, ang papa niya ng NBA director sa Davao. Wow, galing mo di ba? Since daw, nabuntis si groom, si bride, gusto ng papa na rush ng kasal para daw wala na masabi ng family na bride. Since prominent na daw sila, para di daw masira ang name. Diba? Charing, diba? Pinigyan siya ng medical coordinator na package siya nag-request daw si bride na mag-add on since gusto niya masaya daw ang wedding. 270,000 daw yung package, lahat ng 100 packs. Ilan, yun? Alam mo, buong barangay yun, di ba?
Sa first meeting na wedding coordinator na bride na nag-meet sila sa hotel sa CDO kasi doon daw naka-check-in sa bride and groom. Manghihiram daw ng bride ng money kay WC, hindi ko alam yun yung WC na to, ng pangbayad sa hotel. For 5 daw kasi binlock daw ng daddy niya ng mga cards niya. Anyway, after man daw na meeting na sinusunod naman daw si bride na shops ni WC na fitting para magdamit and so binigyan ni WC na 4-5. Parang panatag naman daw siya. Susunod naman daw ng couple everything na pero hindi pa rin siya nagbayad. So since 2 days nga lang yung previous ng wedding, gusto niya ni Walton na mag-set up na sila agad-agad sa venue. Very strict na daw ang hotel. Need daw muna ng down payment before mag-start ng setup na binayaran ni WC. So, madaling araw, March 10, hindi daw nakatulog si Ben since promise ang bride na magsisend na daw ng 270k ng daddy niya pero wala daw perang dumarating. Diba? Pero, for some reason, laging nagmumove. Hanggang sa break daw si Brian na papuntahin na lang daw lahat ng supplier. Promise niya daw, babayaran niya daw after that day. Oh, grabe, demanding naman. 8 a.m. dumating mga suppliers, ang makeup ng mga pictorial, ready ng venue, tapos decoration, antay, laging nag-move, 3 p.m. originally nag-celebrate dapat, pero nag-move ng 4 to 5. Hanggang sa ma-realize na wala na talagang nangyayaring kasal. During that time, si Brian nagpatawag na ng security kasi darating down ng mga known na politician and gusto niya dyan ng safe ng place. What? Ngayon, nakipag-coordinate si WC sa hotel, sa security about this and may mga dumarating na mga police. Nung dumating ang mga police, kinausap ni WC si Bride. If di pa ba ng security, sabi naman ni Bride, di na daw need kasi mapapos na daw ng papa niya ng mga police around the area pero nagtaka na daw ang WC kasi wala naman daw silang nakikitang police. May mga ibang bisita daw yung sinasabi kakabata daw nila ng groom pero na-notice ni WC na hindi daw na kinakausap si groom. Parang nadaan si groom for example, parang wala lang daw. So medyo off daw yung nagdududa si WC. Wedding coordinator, kaya nagpapamarites na siya and doon na siya nalaman na parang may something. 8 a.m. pa lang daw, sinabuyan na si groom ng asin. So, after niya nasabuyan, bigla daw siya nanghina and iba na daw yung galaw niya after. Magaling daw talaga chumika si girl. Normal lang daw ang talagang papaniwala ka daw niya. English na daw, dictation, ampak na pak, CB engineer, gano'n. Kakasuhan nila si Bride, obviously, parang masama si groom kasi nakapirma din siya sa lahat ng mga contacts but up to the groom niya. Para niya i-defend sarili niya na biktima lang din siya. Diba? Diba na hindi. Kasi ang point of view dyan parang talaga namumove yan. Hindi ka, alam mo, minsan nadadala sa mga matatamis sa salita, diba? Dapat, minsan kasi na nasabihin niya, maniwala kayo sa akin. Alam mo, nakakalungkot kasi ginagamit sa mga yung parang i-consent ka ganyan hindi kaya nakakalungkot na parang ini-scam ka na nga parang di ba parang grabe naman parang ito na yung dapat dapat niya masampa na kasi na reklamo niya pero hindi yung
Nakapirma kasi siya eh. Yun, paano niya i-depend? Biktima rin siya. Ano ba yan? Diba? So, yun yan, na sobrang dilulo. I don't think they have the marriage license and necessary documents needed when applying the marriage license. Kung March 8 nag-book ng supplier for March 10 wedding, I don't think they have the legit official na darating talaga. Diba? Na ano, judge daw ang well, sabi daw yung judge na judge daw magpapakasal, pero buti na lang hindi dumating yung judge kung tutuusin. Yan ang sabi dito. Yun diba, no? Civil engineering, hindi daw makatapos na ng first year high school. Grabe, no, pagiging delulo niya, hindi ko kinaya, nakakaya. Diba? Nakakaya talaga sa ano. Sabi, grabe daw ng pagdelulo according to sa suppliers. Sila naman nandun na nakakusap ng bride. Ngayon, nasa police station sila and si groom, tulala lang daw di makapagsalita, kawawa naman. Feel ko ito naman sa feel ko parang nadala lang yung sa kwento ni girl. Either gayuma talaga o nawawala ng utak niya sa realidad. I think parang naka-focus si groom sa bride. Diba na sana ganito. Parang na-obsess siya sa ganyan. Kasi what if di naman talaga sila what if yung alleged na buntis siya, I don't think so kasi wala naman nangyari dun sa sa kanila. Pinalabas siya na buntis siya ng ganyan gusto ginasal agad, diba? Yung feel ko tuloy yung nadala yung kay mga kwento sa girl at either gayuma talaga o nawawala yung utak niya sa realidad. Kasi what if di naman talaga sila what if date night lang, tapos wala naman nangyari, tapos biglang sinabi ni gano'n, meron kayo, muntis kayo, napagalitan yung dad niya, mataas na kasi niya, tapos hawak ng pulis, tapos pinapatay daw siya, ganyan siya, kaya within a few days, nag-go na lang siya. Diba? Baka may promise sa kanya ni girl. Balita ko ibang guy daw na pangako siya na kako siya, tapos negosyo. Ayan, okay. Okay, so medyo kaya ako na medyo critical thinking sa mga ganyan. Huwag nyo ako ipadala. Diba na I think hindi nakakasama ang groom kasi void ang involvement niya sa contract kung try na hindi naman siya lucid while signing them. Hindi kasi ni okay, so sabi some of the comments and people in doon na gana nagulat na ikakasal to, wala din pala hints sa FD na gana is dating o di ikakasal niya. This is intriguing and creepy at the same time she needs professional help. Sa puro mga family yung post, walang mukha ng bride doon, diba? Ayun sabi daw ito lahat sa mag-pick yung buntis kuno pero hindi nag-tell sa center. Okay, so hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam. Ito ito papakakita ko sa inyo yung kuno, ito yung scam na okay, so ito yung ata ng naman nagulat ako sa nangyari do sa yung sa love scam. Hindi kasi yun iingat pero minsan nadadala tayo sa mga matatalamis sa salita. Halimbawa obsessed kang magkaroon ng jowa tapos ganyan ang mangyayari. Nangyari yan sa akin yun yung muntik na ako ma-scam niya ni ganyan. Yung diba na buti na lang hindi ganito yung na love scam. Kasi meron kasi akong diba muntikan na ako ma-scam. Kung yan sa yung medyo online game. Kung naalala mo yung dance Dance Battle Audition, yung e-games nun. Ngayon level up na level up games. Kung naalala mo yung era nung 2006, 2007, hindi ko alam hanggang ngayon meron pa rin. Ang daming love scam doon. Ang daming na i-scam doon. At ako
medyo na-scam na rin ako dun. Na medyo nabigtira na rin ako. Kasi, buti na lang, 60 pesos yung napasa load ko dun eh. Kasi sabi ko, wala na akong load, ganyan. At na-realize ko na scam pala yun. Buti na na-convince ako ni yung isang akong kalaro na wag yung daw yun, kasi scam yun. Pagdating sa pera, wag kang yun, kasi yun eh. Alam mo yung parang alam mo yung parang love couple tool na magkakaroon kayo ng label sa in-game nyo. Tapos ayun na magkapagpalitan ng number, ganyan hanggang sa idadala ka sa matutunan sa salita. Which is true naman. Oo, nangyayari yan at nangyayari na nagkakaroon ng scam, gagawin ka hindi mo kasi ganyan, dadala ka sa sa matatamis sa salita. Diba? Kaya ayan, ginawa ko, binilak ko at nireport ko na yun sa mismong nireport ko na sa mismong admin yung online games na yun at di ko alam kung sila. Pero suddenly hindi na-block hindi na-report. Alam mo bakit? Kasi yung ganong scam na yun wala daw sa wala sa in-game. So parang sa wala sa kilalaman, which is nakaka-disappoint kasi yun. Tagal na kasi yun, hindi na-actionan kasi wala daw ebidensya sa ganyan. Ayun, parang medyo nabatrip ako sa ganyan, diba? Ano ba napunta ako dun? Kasi yun, related ako sa nangyari sa love scam na yan. Kaya ako, minsan, pag ganyan pag may nakita ako, mapaganda man yan, o simple, o may galante man yan, make sure na kilatisin mo muna bago mo. Kailangan make sure na kilatisin mo na, kilalanin mo may in the end bago ito mangyayari sa iyo. Okay? So, yun. At sana ingat-ingat lang kahit mabayot man yan. Kasi mahirap na ngayon. Medyo mahirap ng buhay pero nagagamit yun yung mga kalalakihan. Di ba? Nakakalungkot pero wala. Kasi tayo tayo parang madadamay tayo, ang ending ba tapos ayan, gagamitin na naman yung Women's Month na yan, tapos ganyan, diba? International Women's Month, tapos ito, tapos ganyan pala, yung bride pala ang scammer. Ano yung nangyari, diba? Naging out of context, diba? Diba? Yun lang, nakakalungkot, pero kailangan mag-ingat tayo sa mga kalaro na alam ko naman, ingat-ingat lang. Huwag tayo magpapadala sa mga matitamis sa salita. Okay? Yun lang yung masasabi ko. Thank you and see you the next video. Bye! Ingat lang, ingat lang.